Ang pagsambulat ng 7-footer na si Kai Sotto ay maituturing na di pangkaraniwan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may basketball player na pure Filipino 7-footer. May ilang Pinoy basketball player na 7-footer na naglaro sa PBA, subalit sila ay half Pinoy. Ang tinutukoy ko ay si EJ File at Greg Slaughter. At may isa pang Pinoy na 7-footer, subalit ang paglaki niya ay bunga ng sakit na gigantism kung saan mataas ang growth hormone. Si Kai ay hindi bunga ng sakit na gigantism dahil nakuha niya ang genes ng magulang niya na kapwa 6-footer. Maraming Pinoy ang natuwa kay Kai Sotto dahil sa kabila ng small height ng mga Pinoy ay may umusbong na 7-footer. Muling nabuhay ang pag-asa ng mga Pinoy na magkaroon ng pure Pinoy NBA player. Pero papayag ba kayo na si Kai Sotto ay first and last 7-footer sa Pilipinas? Kung gusto natin dumami ang 7-footer sa Pilipinas, ay di natin maiiwasan na i-preserve ang genes ni Kai sa pamamagitan ng paggamit ng sperm bank. Dito ay pwedeng i-preserve ang binhi as long as 50 years or indefinitely basta ma-maintain na ang very low temperature. Ang may pinakamaraming na-donate na binhi sa buong mundo ay si Clive Jones ng United Kingdom. Siya ay 66 years old at retired math teacher. Siya ay nagtatay ng 129 children at may siyam pa na parating. At hindi siya titigil hanggang umabot sa 150 children. Ginagawa niya ito nang walang bayad sa nakalipas na 10 taon dahil nagbibigay daw ito ng kaligayahan sa mga pamilya. Balik tayo kay Kai. Kung magdodonate na rin lang si Kai ng binhi, ay doon na ibigay sa magaganda at sexing babae upang ang Pilipinas ay maging land of giants at land of beautiful people.